So ayun, good day sa inyo mga kasabwat. Grabe ang ulan dito sa atin. Ayan naman oh. Halos walang tigil ang ulan. Ayan yung motor natin, may takip yan. Kakano ko lang yan kanina guys. Kinarwas ko yung kalahati kasi nalubog sa baha palagi. Ayan, may mga doble-dobleng takip para hindi masyadong basa. So punasan ko lang muna para kasi talagang basa talaga ng ulan. Halos wala nang dito ang ulan sa Maynila. Halos 5 araw na tayong inuulan dito. Kaya yan ang sitwasyon. So yan, makikita nyo mayroon pa yung trapal. Yan yung kapote ko dati na hindi na ginagamit. Nilagay ko lang, hindi ko tinatanggal dyan para hindi tumagos yung makapal nyan, para di tumagos yung tubig ulan. Kahit sa garahe hindi ko yung tinatanggal para hindi talaga mabasa yung pinakang niya, tangke at saka yung ng upuan. Kasi kapag napabayaan nyo na lagi na ng ulan, yari na, kakalawakan yung frame. So ayun, pauwi na tayo mga kasabwat. Grabe talaga, wala nang tigil ang ulan dito, baha. So halos kagahapon yung may pinaka malalim-lalim kong inanuhang baha, at gawa ng inabot na yung spark plug. Umaga papasok pa lang, wala akong opsyon, walang maiwasan, kaya yun napadali sa baha. Nung nakaraan hindi pa ganun kalalim dito sa dinadaanan ko sa may City Hall, hindi pa naman ganun kalalim. Lubog lang yung tambudyo pero okay naman. Kahapon lang talaga kasi nagmula nung 3 to 5 talagang buhos yung matinding ulan, kaya pagdaan ko talagang malalim. Pero nakatagos naman ako. Then pagkatapos ng binanlawan ko agad. Kasi mahirap pagka hindi nyo binanlawan yung yung mga motor. Kakalawangin talaga yan. Kaya ang gagawin nyo guys kapag maulan, pagka napapadaan kayo sa pag ginarahin nyo na yung motor, banlawan nyo ng tubig o kaya sabunin nyo yung mga parts na nabasa. Kasi talagang mabilis magkalawang yung tubig ulan tsaka yung mga baha-baha. So mga nagtatanong dito guys na okay daw ba sa bahaan yung natin, yung MC. So sa mga experience ko naman, ilang lusok na rin tayo sa baha. Pero hindi naman ganun kalalim. Kasi nga yung motor natin is mataas yan. Naka 345 mm na 45 mm na shock. Then naka-stock yan yung sa unahan, hindi naka-lowered. Kasi pag nagtatag ulan, talagang binabalik ko yan sa stock standard. Pinapataas ko pa. Pag taginit naman, nilo-lower ko yan. So ganun, palit-palit lang. So depende sa trip. So yan, may tatanong okay lang daw ba sa bahaan to. So sa experience ko naman, ayos naman guys. Huwag lang masyadong talagang yung lubog na yung pati yung yung upuan. Kasi pagka once na pumasok yung tubig sa airbox, wala na. Kasi medyo yan sa ilalim ng upuan natin. Pag yun ay pinasukan na ng tubig, wala na. So tirik talaga malala. Pag tumirik, wag niya nang buhayin pa. So niya tulak na lang para hindi bumaluktot yung connecting rod. Marami pang madami na pyesa. So case to case lang kasi guys. May mga pagkakataon talaga na wala tayong option kundi idaan sa baha, kasi nga wala maiwasan. Kaysa naman sa mas lumalim pa yung baha, di tawid muna habang mababaw pa. So okay naman, sa experience ko okay naman. Ewan ko lang sa iba, comment down below guys kung anong experience nyo dito sa MC natin, TMX 125 sa mga bahaan. Halos marami rin ako nakikita na talagang lusok din sila sa baha. Pero yun nga, mas lamang-lamang pa tayo kasi mga carb type tayo kaysa sa mga FI unit na talagang pag inana mo sa bahaan, napakadelikado. Tayo drain lang ng carb, tapos pagka pumasok sa lang, engine flashing lang, andar na ulit yan. So yun mga kasabot, okay naman sa experience ko, okay naman. So dati natatakot ako na magpara sa baha, pero one time talagang walang option kundi isabak talaga. Yan maling tubig dito, malabo. Halos ang lakas pa ng ulan dito guys. Talagang halos 5 araw na tayong binabayo dito ng ulan. Malalakas na ulan talaga. So kaya itong motor natin, halos talagang pagkakadating sa bahay, pagka humupa yung ulan, nabanlawan ko ng
tubig na bay sabon, tapos binabanlawan ko ng tubig na malinis para alos hindi tayo anin ng kalawang, kasi yung rim neto, yung mga stock rim natin kalawangin yan, tsaka yung pinagkakapitan ng headlight. So pag may mga tambakan niya ng tubig ulan, lagi nababasa, mamalayan nyo kalawangin na. So hugasan nyo lang, hugas lang, tapos punas, then isprehan nyo ng BS40. May mga nabibili naman na anti-rust na yung rust removal na taga 150, okay na yun. Wag na yung mahal-mahal, pang lang naman pang protection lang. So dito sa part na to guys, dito Mandalo yung area, dito sa may part ng City Hall, talagang malalim dito pag yung dire-diretso yung buhos ng ulan. So minsan na talagang walang option, so good tayo dito. So, may nakasabay ako nung nakaraan, naka YTX, dalawa kami. So tagos kami parehas. Halos magkasintas na kasi kami ng ng clearance, kasi nga maaba ang shock nito. Itong TMX natin, hindi gaya dati. Yan, dito sa part na to guys, talagang dito medyo mababaw dito ng konti, pero pag nakaloward ka, sobrang lalim dito. Pag nakaloward yung TMX mo, lulubog talaga yan. Itong sa atin mataas para pa enduro. Kaya yung malalim sa kanila medyo mababaw pa sa atin, hindi agad-agad inaabot yung pinakang ng spark plug. Pero kahapon talaga, madaling araw pagpasok ko, mataas ang tubig dito. So, sa kabila, sa rotonda na to, talagang dire-diretso lang. Basta pag napasubok na kayo sa baha, dire-diretso lang yung trote, tapos lagay nyo sa first gear, dire-diretso lang yan, kahit usa dahan-dahan lang, kaya yan, nakakatagos naman. Wag na kayo magdadagdag, wag na kayo mag-ship pa, kasi hihigop ng tubig, yari patay talagang makina. So ayun ang mga kasabwat, basta pag ngayong tagulan, ingatan nyo lang yung mga motor natin. Banlaw lang pagka nabasa, banlawan nyo agad ng tubig na na malinis o may sabon. So kung may option pa naman para hindi itagos sa baha, kung may iwasan pa, iwasan nyo hanggat maaari, kasi tsambahan yan. Pag natsambahan kayo, talagang lugi. Malaki-laki ang magagastos natin sa sa pag ng makina, magastos yan. So kaya kung maaaring makaiwas pa sa baha, may maiwasan, iwasan nyo. Pero kung wala, tansyahin nyo. Kung mababaw at kaya naman, sige, itagos nyo. Kasi wag nyo nang antayin na lumalim pa. Hanggat mababaw pa ng konti, tagusin nyo na. Kasi ang ulan talagang dire-diretso ang buhos dito. Hanggang kailan kaya tayo dito titigilan ng ulan? Hindi tayo makapag-ride, makapag-biyahe. So yun, hintay lang ako ng uminit para na ulit, makapag-biyahe. Halos laging lang, ganito na lang, pasok sa trabaho kahit umuulan. Yun lang natin ngayon. So ayun lang mga kasabwat, hanggang dito na lang yung ating vlog. And sana magkaroon na tayo ng magandang panahon. Ingat sa mga dyan, mga riders natin, ingat sa biyahe, ride safe kayo palagi sa mga kasi maulan talaga, hirap ang ng daan, medyo malabo ang visibility, madulas, saka may mga talaga, delikado sa natin, sa ating pag-ride. So yun lang mga guys, and ride safe, peace out. Dito yung parking ko, tingnan naman guys, yan. Ayan ang parkingan dito. Tapos pag yan, sakto yung salulo, yung alalod sa taas guys, yung alalod yan, tumatama talaga yan dyan sa tangke. Kung wala yung talagang tagos ang tubig, wala na may ibang parkingan dito kaya ganyan talaga. At least tayo gawa natin ng paraan pag ganito. Lakas ng ulan, grabe lakas. Ayan, lagyan ko pa ng takip, tas yung kaputi ko pa alpatong ko yan dyan para hindi talaga mabasa. Lagay ko lang guys. So ayan guys, dito na lang. Salamat sa mga nanonood, salamat sa suporta, shoutout sa inyong lahat, shoutout, thank you sa panonood. So hanggang sa muli, sana makapagbiyahe na tayo. Alright.